Si Nicolas ay isang may sakit na batang lalaki na nakatira sa tabi ng dagat kasama ang kanyang ina. Isang araw habang lumalangoy siya sa dagat, nasulyapan ni Nicolas ang tila isang patay na batang lalaki na may pulang starfish sa kanyang tiyan. Mabilis na tumakbo si Nicolas sa gitna ng may itim na mga bato sa tabi ng baybayin para umuwi at iulat ang kanyang natuklasan sa kanyang ina. Agad na pumunta ang kanyang ina para sumisid at kinuha ang starfish, ngunit sinabi niya sa kanya na wala ang bangkay doon. Sa bahay, binibigyan si Nicolas ng malansang pagkain para sa hapunan, at binibigyan din siya ng kanyang ina ng isang dosage ng gamot. Tinanong ni Nicolas ang kanyang ina kung anong sakit ang nararanasan niya. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang lahat ng lalaki sa isla ay nangangailangan ng paggamot dahil ang kanilang mga katawan ay magbabago at manghihina habang sila ay tumatanda. Kalaunan ng gabing iyon, lahat ng ina sa isla ay makikitang nagtitipon sa isang lugar at papunta sila sa dalampasigan. Pagkatapos, ibinalik ng ina ni Nicolas ang bangkay na nakita noon ni Nicolas, at ang iba pang mga ina ay nagtitipon sa paligid nito. Kinabukasan, nilalaro ni Nicolas ang kanyang starfish. Matapos siyang kutsain ng isa pang batang lalaki dahil sa takot dito, nagalit siya at inatake ang bata. Kalaunan ay pinutol niya ang isa sa mga braso ng starfish. Pagkatapos ng kanyang pag-alburuto, dinala siya ng kanyang ina sa isang ospital para sa regular na obserbasyon. Sa ospital, isang doktor ang nag-inject ng dilaw na likido sa tiyan ni Nicolas. Pagkatapos ay sinabihan siyang manatili ng isang gabi sa ospital. Kalaunan ay natagpuan ni Nicolas ang kanyang sarili sa isang ward kasama ang iba pang mga batang lalaki na naoperahan sa katulad na paraan. Nagsisimula silang magtanong kung anong sakit ang mayroon sila. Kinagabihan, ang eksena ay nagpapakita ng mga nurse na nanonood ng mga video ng cesarean section na ginagawa. Kinabukasan, nakalabas na ng ospital si Nicolas. Nagsimula siyang maghinala sa kanyang ina at sa mga nurse na nagsisinungaling sa kanya. Bumisita siya sa bahay ng kanyang kaibigan, si Victor, at lumabas sila sa kalagitnaan ng gabi upang pagmasdan ang ginagawa ng kanilang mga ina. Gayunpaman, sa kanilang paglalakbay, natakot si Victor, kaya tumakbo siya pauwi. Si Nicolas ay nagpatuloy upang matuklasan ang katotohanan. Pagdating niya, laking gulat niya sa kanyang nakita. Nakita niya ang mga babae na magkasamang nakahiga na ganap na hiyubot-hubad, namimilipit sa putik, at nagpapasa ng isang bagay mula sa isa't isa. Sa sobrang takot, agad siyang tumakbo pauwi. Makalipas ang ilang oras sa bahay, palihim niyang sinilip ang kanyang ina habang naliligo ito ng putik. Napagmamasdan niya na mayroon itong tila mga pangsipsip sa kanyang likod. Pagbalik sa ospital, pina-ultrasound si Nicolas. Sa nakikitang kaunting saya ng kanyang ina, naririnig nila ang tibok ng puso ng isang fetus. Pagkatapos ay dinala si Nicolas sa isang silid upang manatili ng isa pang gabi sa ospital habang hinihintay ang huling operasyon. Sa silid na iyon, nakilala niya ang iba pang mga bata, kabilang ang kanyang matalik na kaibigan, si Victor. Kinagabihan, inooperahan si Victor. Pagkatapos ng operasyon, isang nilalang ang inilabas sa kanyang tiyan at inilagay sa isang garapon. Sa kasamaang palad, namatay si Victor sa operasyon. Kinaumagahan, tinanong ni Nicolas ang nurse tungkol sa kinaroroonan ni Victor. Nagsinungaling ang nurse, at sinabi kay Nicolas na nagpapagaling na si Victor. Isang nurse ang nagdala ng kabibe sa ward at sinabing ipinadala ito ni Victor sa kanila. Kinalaunan, binisita si Nicolas ng kanyang ina at dinadalhan niya ito ng pagkain. Gayunpaman, tumanggi siyang kainin ang pinapakain nito sa kanya. Nang magalit ito at nagsimulang tumingin sa kanyang sketchbook, inakusahan niya ito na hindi ang kanyang ina. Pagkatapos ay pinatahimik nila siya at inalis ang kanyang drawing book. Sa ospital, nakipagkaibigan si Nicolas sa isa sa mga nurse, si Stella, na tila nagkagusto kay Nicolas. Pinalusot ni Stella ang mga Crayola ni Nicolas at gumuhit kasama niya. Kasama sa mga guhit ni Nicolas ang isang patay na batang lalaki at starfish ngunit pati na rin ang isang bisikleta, isang kotse, isang gusali, at isang giraffe. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Stella ng isang sikreto. Ipinakita niya kay Nicolas ang isang file na may mga larawan ng mga babaeng may pangsipsip sa kanilang mga likod, kabilang ang isang batang babae. Nang gabing iyon, dinala niya siya sa dagat,
ipinakita sa kanya ang mga pangsipsip sa kanyang likod, at pinahintulutan siyang hawakan ang mga ito bago siya dinala sa tubig. Gayunpaman, dahil sa sobrang tagal sa tubig, nahimatay si Nicolas. Agad siyang nirevive ni Stella gamit ang CPR, kinalaunan, bumalik si Nicolas sa ospital. Sa gabi, pumapasok siya sa isa pang silid, kung saan natagpuan niya ang isa sa mga batang lalaki. Nang makalapit si Nicolas, ipinatong ng bata ang kamay ni Nicolas sa kanyang tiyan, at naramdaman niya ang paggalaw ng fetus sa katawan ng bata. Matapos pilitin si Nicolas na idiin ang kanyang tiyan, nagsimula siyang magsuka. Tumakbo si Nicolas sa sobrang takot at pumasok sa ibang kwarto. Sa silid na iyon, nakita niya ang isa sa mga batang lalaki na lumulutang sa loob ng isang tangke. Hindi nagtagal, nahuli siya ng isang nurse. At siya ay dinala para sa huling operasyon. Pagkatapos ng operasyon, nagising si Nicolas sa loob ng isang tangke. Siya ay nakatali at makikita ang tila 2 sanggol sa loob ng tangke kasama niya. Laking gulat niya nang makita ito, at nawalan siya ng malay. Kalaunan, nagising si Nicolas at muling natagpuan ang sarili sa tabi ng dagat kasama si Stella. Muli silang lamusong sa tubig ngunit sa pagkakataong ito, ay idiniin niya ang bibig nito habang lumalangoy kasama niya, na nagbibigay sa kanya ng hangin para makahinga sa ilalim ng tubig. Itinulak niya siya sa ibabaw, at ang dalawa ay napunta sa isang maliit na bangka na lumulutang palayo sa isla. Matapos matiyak na may inuming tubig si Nicolas, bumalik muli si Stella sa dagat, marahil ay babalik siya sa isla. Sa pagtatapos, nanatili si Nicolas sa bangka at pagsapit ng gabi, natagpuan niya ang kanyang sarili na papalapit sa daungan ng isang pangunahing lungsod.